Welcome to Donmar TV News Channel. Ay, nako, Velasco, bumanat ka na naman. Ano kaya ito? Pinadala lang sa media o binasa niya habang nag-i-interview o nag-press con siya? Sabi niya, the incident also highlights the need for the leadership of the Philippine National Police to remind its rank on proper and responsible use of their weapons, and they should as much as possible apply non-violent means at all times. Sa madaling salita, hoy, kayong mga pulis, pinapagalitan kayo ni Velasco, sinasabi niya. Sabi niya, remind nyo yung mga ranks ninyo, ha, ayusin nyo. And sabi niya, itong incident, itong pangyayaring ito, hina-highlight, binibigyang diin ang kailangan ng mga namumuno sa PNP na paalahanan ng kanilang mga tauhan na maging responsable sa paggamit ng baril. Oy, PNP Chief Sinas, ano daw paalala mo daw yun sa mga tao mo na na umayos. Pinapagalitan ka ni Velasco. Pakisabi na rin kay Pangulong Duterte paalahanan daw. Kasi nagagalit to Sabi niya, oy, paalahanan niyo yung mga tao niyo sino yung leadership ng PNP Police, di ba? Sino ba leadership diyan? Si Sinas, siya ang PNP Chief. Si Sec Anyo bilang ang PNP na under ng DILG. Sino ang boss ng PNP? Sino ang Commander-in-Chief? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte. Sabi ni Velasco, yung bata mo na paalahanan daw mo yung mga tauhan mo na maging responsable. Pinapagalitan ka ni Velasco. Diba? Lupit nito ni Police officers must be reminded that force and firearms may only be used if other means remains ineffective or without any promise of achieving the intended result. Para lang talaga magmukhang matalino, Englishin mo pa no? Kailangan daw palahanan ng mga kapulisan ng paggamit ng puwersa o kaya ng kanilang mga baril ay remain ineffective. Hindi daw ito magiging effective or without any promise of achieving the intended result. Basta yun na yun. Sa madaling salita ganito lang. Kailangan ko pumapel. Yun lang yun. Sabi ni Velasco, ay, kailangan ko umepal. Epal ako. Andali, ano kayo magandang komento? Alam mo, Velasco, makinig ka sa akin na mabuti Medyo mahina yung PR mo. Sino ba PR mo? Itinking Pinoy ba? Tinatanong ko lang naman. Di ko naman sinasabing siya. Tinatanong ko, kasi itinking Pinoy ba PR mo? Maliho kasi. Bakit? Alam mo na nga, ito makinig ka, alam mo na nga, yung mga kalaban ni Pangulong Duterte, ginagamit yung pangyayari na yan laban sa kanya. Ngayon, sasakyan mo naman. Sasakyan mo na parang tila may kasalanan ang leadership ng PNP. Kuya, pre, hindi ganyan. Sumasakay ka doon sa mga kalaban ni Pangulong Duterte. Ako, ingat na ingat ako Galit ako doon sa animal na pumatay na pulis na yan Galit na galit ako dyan. Pero I will not allow my comments, my status, or my video na gamitin ng kalaban para atakihin si Pangulong Duterte. Bakit? Ang layo kasi. Wala akong connection ito sa entire leadership o PNP. This fault nung mamang animal na yan, kasalanan ng isang tao. Siguro ganito, ang magandang komento mo. Tuturuan na kita, Velasco, mukhang hindi ka tinuturuan ng PR mo Tuturuan kita, makinig ka. Siguro, pwede mo pang sabihin, pag-aaralan ng Kongreso
kung paano maiiwasan ng ganitong pangyayari uli. Ganyan. O, gagawa tayo ng batas na sisiguraduhin nating mapaparusahan ng sino mang gumawa ng ganyang mga kapulisan. Ganyan. Yan ang trabaho mo eh. Ano ka? Leni Robredo, datingan mo? Ang trabaho mo bilang congressman ay gumawa ng batas na makakatulong sa mga problemang pinagdadaanan ng ating bayan. Sana natuto ka kay Tulpo. Nakita mo yung video ni Tulpo. Yan ang hirap sa'yo. Hindi ka nanonood eh. Pinapanood mo lang si Thinking Pugok eh. Baka naman. Baka lang. Hindi ko sure. Si mismo nga si Tulpo eh, sinabi niya, di ba? May nagsumbong sa kanya, bla bla bla, exclusive, bla bla bla. Katapusan, pagdating sa dulo, ang galing ang pasok niya. Sabi ko, ito may utak. Ito, parang naiwan. Kasabi ni Tulpo sa dulo, at dahil dyan, pag-aaralan ngayon ng ACT-CIS party list kung paano mapaparusahan ng mga ganitong kapulisan. Sabi ko, yun! Ganon ang tamang sagot. Hindi yung, kayong leadership ng PNP, ayusin nyo ha. Pedyo, pagsabihan nyo yung mga tauhan ninyo. Sino ka? Ikaw ba leader ng executive branch para sabihan ng ganyan ang pulis? Tapang-tapangan ka? Dapat sabihin mo, gagawa tayo ng batas, magbabalanggas tayo ng batas. Para yung mga ganitong kriminal ay hindi mapaulit at hindi makapasok sa PNP. Ganyan! Ang bihira ka talaga, oh. Eh kung gusto mo nga eh, sa totoo lang ha, gusto mo ng solusyon? Bakit di mo sabihin, sige, dahil dyan sa tingin ko maganda na pag-aralan muli ang death penalty. Kung ganyan na sinabi mo, palakpakan pa kita. Eh kaya lang di sasagi sa utak mo yan eh. Ay imposible. Yung utak mo nandun sa naiwan mo eh. Sasaya ng ano mo. Wala ko sinabi ha. Eh totoo naman eh. Bakit? Si Pangulong Duterte gusto death penalty. Akala ko bag. Susundin mo mga gusto ni Pangulong Duterte. Di ba yan ang sabi mo? Oh. Ngayong speaker ka na. Nga. Tameme? Ano to? Tamemeng Pinoy lang? O, di ba? Gusto ni Pangulong Duterte. O, kung talagang Duterte supporter ka, tandaan mo ito, ha? Ano ang mga campaign promise ni Pangulong Duterte? Hindi mo alam kasi hindi ka naman talaga Duterte supporter. Tumalong ka lang. Noong 2016, si anong sinuportahan mo si Grace po. Umayos ka. Ito, makinig ka mabuti. Ito yung mga campaign promise. Isulat mo na. Kuha ka ng papel. Sige na, kuha ka na ng papel. Tuturo ko na sa'yo. Para next time, alam mo na sasagot mo. Ito mga campaign promise si Pangulong Duterte noon. 2016 pa lang. Department of OFW. Okay? Federalism. Okay? Para alam mo lang. Death penalty. Yan ang mga pangako ni Pangulong Duterte noon. Nung campaign. Ano pa? Yun sa droga. Okay? Ano pa? Internet mabilis. Yan ang paulit-ulit niya, iniikot niya yan, paulit-ulit. Sulat mo na yan, sulat mo na. Para alam mo. Sirap sa'yo, di mo alam eh. Sasabihin mo, Duterte supporter ka. And speaking of Velasco, bukas may ma-interview tayo, abangan ninyo. Isa din ito sa mga tinanggal ni Velasco. Alas 10. Abangan nyo alas 10 bukas. Makakasama natin siyempre ang poging-poging partner ko na si Carlos Munda. Mas lamang lang siya ng 2 paligo sa akin. Pero mas payat ako sa kanya. Abangan nyo, alas 10 bukas. Siyempre, trending na yung kay Mike Defensor. Aba, may susunod pang isang kongresista na sasabihin ng kalokohan nito ni Velasco.
ibubunyag niya ang mga pinagagawa nito ni Velasco. Antayan tayo ng kayo bukas, ha? Gusto ko ito makausap eh. Gusto ko ito makausap. Dediretsuin ko ito tungkol kay ano eh. Oh, ito pa. Siyempre, speaking of Velasco, nung weekend, humirit uli siya. Siguro napanood niya si Defensor tungkol doon sa Meralco. Kaya ito, hirit siya. This good gesture on the part of Meralco will go a long way in helping our kababayans feel secure this Christmas. Kasi yung Meralco hindi daw maniningil, hindi daw magpuputol. Hindi magpuputol ng kuryente kahit pag hindi ka nakabayad hanggang katapusan ng January. Aba. Trabaho yan nila Mike Defensor. Biglang talon siya, oh. Biglang credit grab gain siya. Parang ang dating siyang dahilan. Oh. That's good! That's good! That's very good gesture of Meralco. Will go a long way in helping our Filipinos. Galing ng press release, ano? Ang galing ng press release. Mr. Velasco, wala kang kinalaman dyan sa Meralco hearing na yan. Naalala mo, sabi nga ni Defensor, pinagpaliban mo yan next year. Tapos tinanggal mo siya after 2 days. At ang sagot mo daw, sabi ni Mike Defensor, immature lang. Ngayon, credit grabber ka na rin. Ano ba nangyari? Gumagaya ka kay ano, ha? Kita meme. Dali, pause na ako. Parang gusto ko naman commercial. Kaya wala nagpapa-commercial. Ngayon naman commercial, wala akong tubig. Tuloy-tuloy lang. Mahirapan ako sa boses ko. Ayaw mo na. Okay.